Hello guys! Welcome to my vlog for today! Yan guys, may nagtanong nga pala sa akin nung nakaraan kung nag-test na daw ba ako sa Pilipinas dahil nagbe-bed making ako dito sa Japan ngayon. At ang sagot po dyan is, hindi po ako nakapag-test sa Pilipinas, pero sana nga po nakapag-test ako ng bed making sa Pilipinas para nga po mas mabilis ako natuto, or hindi ko rin naman po kasi alam na makakapasok ako sa ganitong work nang nandito ako sa Japan. Ang kinuha ko pong TESDA dati sa Pilipinas ay yung bago ako pumasok dito sa Japan ay, or bago ako pumunta dito sa Japan, bago ako nakarating sa Japan ay, ang kinuha ko pong TESDA noon ay bread and pastry. Pero bago po ako pumasok ng TESDA noon is marunong na po ako mag-bake dahil home baker po ako sa Pilipinas, and kumuha rin po ako ng agriculture something, parang hindi ko natanda kung ano yung mismong tawag nun, pero ano siya, part siya ng agriculture, ganon. And then sana nga po ang pinagsisisihan ko ay sana kumuha ako ng TESDA ng bed making para mas nagamit ko siya dito sa Japan. Pero buti na nga lang po nakapasok ako sa ganitong work ngayon dito sa Japan, kahit po hindi ako marunong or wala akong experience sa pagbe-bed making. Natutunan lang din po ako sa mga katrabaho ko, sa mga nagturo po sa akin ng pagbe-bed making nung nandito na po ako sa Japan. Kasi po dito po sa work na pinagtatrabuhan ko ngayon ay all around po siya. Ikaw po lahat ang gagawa. Kumbaga po ay ikaw po ang maglilinis, ikaw po ang magbe-bed making, ikaw po ang maglalagay ng mga amenities, coffee, lahat po, shampoo. At dito po sa Japan, ang karamihan po ng hotel ay may bathtub. At yun po, kasama po yun sa lilinisin mo, sa lahat ng gagawin mo. At isa po dito ay yung pagbe-bed making. Kumbaga, ito po yung part talaga ng pag-housekeeping or pagbe-bed making dito sa Japan, sa mga hotel. Pag ang work mo po ay part ng hotel, kailangan mo po matuto ng all-around work dito sa Japan para po mas mabilis ka matanggap sa mga work na a-applyan mo. At dito naman po ay city, kaya talagang ano pa siya, demand talaga ang mga nag-housekeeping or nagbe-bed making dito sa Japan. Kaya thankful na lang din po dahil nakapasok tayo sa ganitong work, at kahit wala tayong experience na nandito lang tayo sa Japan ay nakapag-work po ako. At isa rin po ito sa mga gusto ko talagang trabaho nung nasa Pinas ako. Kaya po talagang natutuwa ako dahil ngayon po is nakakapag-bed making na po tayo. At masaya po ako dahil mahilig din naman po talaga ako linis-linis, mag-ayos-ayos, ganyan. Kumbaga po, para po sa akin ay parang naging mas madali siya dahil nga gusto ko rin po yung ginagawa ko. Ganoon naman tayo, pagka gusto natin yung ginagawa natin, mas nagiging easy para sa atin kung paano siya gagawin or paano siya tatrabahuhin na araw-araw, ganun po. At yung mga katrabaho ko po dito, yung mga nakakausap ko ng mga ka-workmates ko ay halos lahat po sila ay nag-aral po ng TESDA, or dati po ay sa Pilipinas ay may experience na po sila ng pagbe-bed making. Pero ako nga po ay wala po akong experience. Dito lang po ako sa Japan natuto. Yan, ganyan po. At nakakatuwa lang din guys dahil hindi naman ako mahirap turuan. Kumbaga ay pag gusto ko po kasi yung ginagawa ko ay aaralin ko talaga siya, at hindi ako titigil hanggat hindi po ako natututo. At dahil marami nga po tayong trabaho sa Japan at marami po tayong work na related talaga sa hotel, ay kailangan ko po talagang matuto nito, at kailangan ko po siya dahil another skills din po. At dahil nga po nagbe-bake din ako sa Japan, ayun yung po yung kinuha kong TESDA nung nasa Pilipinas ako. Kumbaga akala ko po magagamit ko po yung certificate ko or yung NC2 ko, pero nandito na ako sa Japan guys, hindi ko talaga siya nagamit. Kumbaga nakatago lang siya sa envelope, ganyan, hindi ko po siya nagamit. Hindi po siya kailangan dito yung mga NC2. Depende kung ano yung work na ma-applyin mo dito sa Japan. Pero hindi ko po siya nagamit dun sa inaakala ko talaga, hindi ko siya nagamit yung NC2 nung dito na ako sa Japan. Dito naman sa Japan ay basta marunong ka magtrabaho at masipag ka, matyaga, marami ka talagang work na pwede kang applyan. At yun lang guys, sa mga gustong mag-Japan, sa mga gustong pumunta dito sa Japan at makapag-work po, yan, go nyo lang guys, at someday makakapagtrabaho rin kayo dito sa mga gusto. At dahil mag-enjoy ka rin naman sa Japan, dahil bukod sa malaki din naman magpasweldo,
ay talaga namang maganda ang lugar. Lalo na pag tourist ka, maganda. Pero pag nag-work ka naman, marami din naman opportunities na ibibigay sa'yo basta maging masipag lang at maging matyaga sa pagtatrabaho dito sa Japan. Pero pag nandito ka naman sa Japan, guys, mataas nga yung cost of living pero mas malaki naman yung sweldo. Kumbaga mataas yung sweldo pero mataas din yung cost of living kasi naman sa ibang bansa na hindi na nga mataas yung sweldo, mahal pa yung bilihin. Kaya mas okay na rin ako dito sa Japan. Ayan. Dito naman, guys, ay ang mga cover or mga bed sheets, mga gown ng mga guests natin ay nakaseparate naman siya ng maayos. At doon nga sa isang hotel na pinagwo-workan ko ay basket yung dala namin. Dito naman is buong maleta talaga. Kumbaga dala mo lahat kasi nga all around dito sa hotel na pinagtatrabuhan ko ngayon. Ayan yung mga gown, yung mga bathrobe. Yan, nakamaleta kami kada room na papasukan namin. At yan yung aming king size bed and queen size bed. Kaya malaki talaga siya. And then, ayan ang aming hallway. Dalawa yan, iba't ibang floor. Pag nasa down floor ka is color red yung mismong carpet. Pero pag nasa up ka ay color black. Thank you so much for watching. Bye-bye!